Timberwolves owner, biglang umatras sa pagbenta ng franchise. Marami ang nagalit. Lakers advantage muli. Maghahari muli si Davis sa ilalim laban Pacers. Rockets player, minumura na ang Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Sa isang nakagugulat na pangyayari, inihayag ng Minnesota Timberwolves Majority Governor na si Glenn Taylor na ang franchise ay hindi na ibebenta matapos ang mag-expire ang pagpipilian para kay Alex Rodriguez at Mark Lore na makumpleto ang kanilang pagbili sa team. Patuloy akong makikipagtulungan kay Mark, Alex at sa lahat ng ownership group para matiyak na ang ating koponan ay may sapat na mga mapagkukunan upang makipagsabayan sa pinakamataas na antas sa loob at labas ng basketball court, sabi ni Taylor. Ang Timberwolves at Lynx ay hindi na ibebenta. Naglabas ng pahayag sina Rodriguez at Lore sa huli na nagpahayag sa kanilang pagkadismaya sa balita. Nagkaroon ng iilang suliranin sina Rodriguez at Lore sa pagkumpleto sa kanilang financing para sa ganap na pagbili. Nawala ng duo ng suporta mula sa private equity firm sa Carlyle noong nakaraang buwan, ngunit tila'y nakahanap ng bagong taga-suporta kasama ang Dial Capital noong nakaraang linggo. Gayunpaman, sa isang linggo lamang para matapos ang istruktura sa investment, tila'y nabigo ang Rodriguez at Lore ownership group na magbayad bago ang deadline nitong Biyernes. Bumitaw si Taylor sa kasunduang ito bilang resulta at mananatiling pangunahing may-ari sa franchise. Iniulat ni ESPN's Adrian Wojnarowski na ang ugnayan sa pagitan ni Taylor at ng mga magiging kanyang tagapalit ay sira na sa nakalipas na 2 taon. Hindi malinaw kung ano ang nagdulot sa tensyon sa pagitan sa dalawang panig. Kung sina Rodriguez at Lore ay mayroong handang financial amount noong March 27, posible na mas lumalalim pa ang sitwasyong ito. Iniulat ni Wojnarowski na ipinag-aalinlangan ni Taylor na hindi sila sumunod sa mga kontraktual na deadlines sa buong transition. Ngunit walang detalye ang ibinunyag. Nagkasundo ang mga partido sa isang natatanging transition sa karapatan noong 2021 na nagresulta sa pagiging minority investors nina Rodriguez at Lore sa franchise na may plano na mag-trigger sa karamihan ng interes sa nasabing panahon. Ang final sale ay magbibigay sa mga bagong may-ari ng 80% ng interes sa Timberwolves. Kasalukuyan, pagmamay-ari nina Rodriguez at Lore ang 40% ngayon ng team. Ang Timberwolves ay nasa kalagitnaan sa kanilang pinakamahusay na panahon sa loob sa mahigit na 2 dekada at kasalukuyang nasa number 2 seed sa Western Conference na may 50-22 record. Sa ibang balita naman, ang Indiana Pacers ay naging inconsistent nitong March. Sa kanilang huling 8 mga laro, ang koponan ay nakapag-recorded ng 4 na panalo at 2 mga pagkatalo. Ang kanilang recent match laban sa Chicago Bulls ay natapos sa isang decisive defeat. Sa kasalukuyang, hawak nila ang ika-6 na posisyon sa Eastern Conference na may record na 41 wins at 33 losses. Sa kabila sa kanilang mga nagbabago na forma, ang team pa rin ay napanatili ang isang playoff position, higit sa lahat dahil sa mas mahina ang mga resulta sa kanilang direct competitors. Si Tyrese Haliburton ay lumitaw na isang karapat-dapat na kandidato para sa isa sa mga top 2 lineups sa liga sa maagang season. Gayunman, pagkatapos ng isang injury, siya ay nakaranas ng significant decline sa kanyang performance. Sa kasalukuyan, ang kanyang pagbabalik sa court ay nangyari ng mas maaga kaysa sa kinakailangan para sa injury na ganap na gumaling na humantong sa isang kapuna-puna sa kanyang laro. Si Pascal Siakam ay nakapagdala ng isang tiyak na kalidad sa team sa gameplay. Kung ang mga ito ay mai-manage na makalagpas sa first round sa playoffs, ito ay isang makabuluhang tagumpay na para sa kanila. Sila ay host sa isang team na nasa excellent form at nagpapakita ng mga palatandaan sa improvement. Ang team na ito rin ay naglalaro sa isang fast pace tulad rin ng Indiana Pacers.
Ang lahat ay naniniwala na ang rebounding ay isang mahalagang aspeto ng match na kung saan ang parehong mga teams ay nag-struggle sa department na ito. Ang koponan na may mas mahusay na rebounding performance ay malamang na magkaroon ng kakayahan sa pagtukoy kung ano ang magiging resulta sa match. Tila ang Los Angeles Lakers ay natagpuan na ang isang tiyak na rhythm mula sa kanilang mga kamakailang laro na kung saan nakapag-recorded sila ng 5 magkasunod na tagumpay kasama ang Milwaukee Bucks bilang ang kanilang pinakabagong panalo. Sa buong season, ang Los Angeles Lakers ay nahihirapan para mahanap ang consistent gameplay at nang sa gayon masiguro ang posisyon sa direktang pagpasok sa playoffs. Sa punto na ito, ang pag-akyat sa isang posisyon sa direktang playoff ay mahirap gawin. Sila ay nakikita na dadaan muli sa play-in tournament sa taon na ito. Gayunman, mayroong ilang encouragement dahil ang katunayang sila ay na-secure ang mga iilang tagumpay nang walang LeBron James na na-miss ang ilang mga laro. Si Anthony Davis, sa particular, ay naipakita ang mga iilang exceptional performance sa laro, lalo na sa defensive side. Para sa team na makamit ang karagdagang tagumpay, ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay dapat ding mag-perform sa kanilang pinakamataas na antas. Ang upcoming match ay isang rebound sa kanilang kamakailan lamang encounter sa parehong opponent. Kung si Davis ay maaaring ma-replicate ang kanyang outstanding performances at ma-dominate muli ang paint, ang Los Angeles Lakers ay mas malapit na matiyak ang isang tagumpay kontra sa hosts. Ang dalawang team na ito ay naglalaro na ng isang laro sa season, kasama ang Los Angeles Lakers na lumitaw na nagtagumpay sa score na 150-145. Sa laro, si Benedict Mathurin ay sidelined para sa Indiana Pacers. Si Christian Wood, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at Jalen Hood-Schifino ay out naman para sa Los Angeles Lakers, habang si Anthony Davis ay questionable dahil sa karamdaman sa paa. Sa sumunod na balita naman, ang Houston Rockets ay ang pinakamaingay na koponan ngayon sa NBA. Nakuha ang 10-game winning streak na nagdadala sa kanila ng isang laro lamang sa likuran ng Warriors para sa huling pwesto sa play-in tournament sa kanlurang koneksyon matapos ang 132-126 overtime na panalo laban sa number 1 seed Oklahoma City Thunder noong Huwebes. Ang Rockets forward na si Tari Eason na siyang hindi nakalaro sa buong season dahil sa leg injury ay nagbigay ng pang-aasar sa Warriors sa social media. Na-quote ni Eason ang classic 1979 film The Warriors na binanggit ang isang linya kung saan ang aktor na si David Patrick Kelly ay sikat na humamon, "Warriors, come out to play." Warriors, come out to play! Warriors, come out to play! Yeah! Ang Warriors at Rockets ay maghaharap para sa ikatlo at huling pagkakataon sa season na ito sa isang mahalagang pagtutunggali sa Houston sa April 4. Ang Golden State ay nanalo sa parehong mga nakaraang pagkikita at layunin na makuha ang isang sweep sa season na maaring pigilan ang isang umuusbong na koponang Houston na umangat sa dulo ng season. Habang nagbago man ang mga mukha sa loob ng mga taon, hindi naman bago sa mga teams na ito na magtapat sa isa't isa sa malalaking laban, kasama ang Warriors at Rockets na nagharap na sa 4 na magkakaibang NBA playoff series mula sa season noong 2014-15. Nanalo ang Golden State sa lahat ng 4 na serye na iyon, kasama ang mga di malilimutang performances sa road sa Houston. Kasama dito ang 118-113 na panalo ng Warriors laban sa Rockets sa Game 6 ng 2019 Western Conference Semifinals, kung saan si Steph Curry ay sikat na nagtala ng 33 points sa second half para itaas ang Golden State. Ang 36-year-old superstar ay may pagkakataon na magbigay ng isa pang malakas na suntok sa team ng Rockets na kaniyang pinagharian sa mga nagdaang taon, at ang trash talk ni Eason ay maaaring maging perpektong motibasyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginawa ng Rockets player na ito?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.